Gusto nyo ba ang ganito kasarap na ulam? Tara, samahan nyo ako sa pagluto ng ating version ng bistek na isda. Isdang tanigi ang gamit natin sa recipe nito. Pinapatuyo muna natin ang isda gamit lang ang paper towel. Pagkatapos patuyuin ang isda ay budburan lang ng konting asin to taste. Lagyan rin ng konting ground pepper to taste. Baliktarin lang ang isda para lagyan rin ng salt to taste at pepper to taste. I-rub lang ang panimpla para madali itong manuot sa isda at iset ito 10 minutes bago iprito. Pagkalipas ng 10 minuto ay magpainit naman tayo ng konting mantika dito sa kawali para iprito naman ang isda. Once mainit na ang mantika ay ilagay na natin ang isda. Iprito lang natin ito ng ilang minuto or hanggang ang pinakabihis nito ay may golden brown. Baliktarin lang natin para maprito naman ang kabilang parte ng isda. Pagkatapos ito iprito ay hanguin lang at itabi lang muna. Mayroon pang sapat na mantika ang natira kaya ito na ang gamitin natin sa paggisa ng onion rings. Igisa lang natin ito saglit at pagkatapos ay hanguin ito agad. Proceed na tayo sa paggawa ng sauce. Igisa na natin ang hiniwang bawang. Igisa lang natin ito ng ilang segundo at pagkatapos ay ilagay na natin ang hiniwang sibuyas. Ipagpatuloy lang natin pag-isa nito ng ilang sandali at lagyan na natin ang panimpla, soy sauce at calamansi o lemon juice. Haluin lang ito saglit at antayin kumulo ang liquid bago ito lagyan ng konting tubig. Maglagay tayo ng sugar to balance the saltiness at ground pepper to taste. Haluin lang ito saglit at pagkatapos ay lagyan ng slurry, pampalapot ng sauce. Sa paggawa ng slurry, 1 teaspoon of cornstarch at i-dilute mo ito sa 2 tablespoon of water. Haluin lang natin ito over low heat hanggang ganito nakalapot ang sauce. Ilagay na natin ang pritong isda dito sa ginawa nating sauce. Hayaan lang natin itong nakababad na ilang sandali para madaling manuot ang lasa ng sauce dito sa isda. Pwede mong baliktarin ang isda kung gusto mo. Nilagay na natin ang onion rings kasi will cook na ang ating niluto at pwede na ito ilipat sa lalagyan. Ito na ang version ng ating tanigi bistek recipe. Simpleng luto lang ito pero masarap na ulam. Enjoy our recipe!